Hello. Sa ngayon, sinasabi na mayroon tayong educational crisis. Okay, so in other words, talagang in terms of output, in terms of knowledge ng mga estudyante natin ay may problema. So in other words, talagang hindi natin na-achieve yung optimum output, okay, sa kasalukuyan. Kaya nga sa ngayon, mayroon yung mga ikinakasang rally para ma- para mag-resign ang ating Deputy Secretary na si Inday Sara. Agree ako diyan kasi dapat talaga yung nakatalaga diyan ay yung talagang may experience, yung kanyang passion ay sa education. Hindi naman natin minamaliit ang ating present Deputy Secretary, but siyempre siya ay lawyer. Pagkatapos sa nakikita natin ang talagang pinaka focus niya at ng kanyang mga kasama ay yung politics. So kaya hindi ako kaya approve ako diyan sa yung movement na dapat siya ay umalis sa pwesto. Hindi naman sinasabi na talagang siya ay walang nagagawa, but then talagang dapat we need somebody na ma-fix yung mga problems natin sa Department of Education. In fact, personally very concerned tayo kasi tayo ay retired teachers at tayo ay retired teacher at the same time naging school head din tayo. So kahit wala na tayo sa serbisyo, parang concerned din tayo, no? Okay. So real talk lang, ano. Ikuan ko yung mga contributions ng o legacy ng ilan sa mga naging leader natin. Walang kwan ito, hindi tayo dilawan, hindi tayo tiklawan. But then sa palagay ko, may mga tao na deserve yung honor o credit for the legacy o yung mga nagawa nila sa ating educational system. At saka nakakalungkot din na ang mga ito ay parang hindi na alam ng present generation. Okay? Nagsimula ako sa Dixwa noon 1988. Okay. So that was the time na ang ating president ay si Cory Aquino. Pagkatapos yung mga barrio high school o kaya barangay high school ay ginawang national high school o naging nationalized high school. Like for example, dito sa amin, Pilar National High School. So dati-dati Pilar Barangay High School. So naging Pilar National High School. Okay, so ano ba ang pagkakaiba noon nitong Barangay High School o kaya tinatawag na Barrio High School? So ito, bago tayo nagkaroon ng National High School, ang tawag sa mga school sa mga remote areas o sa mga barangay o sa mga malalayong lugar ay Barangay High School. Ang mga ito ay itinatag ng mga mamamayan sa nasabing lugar. Okay? Ito ay base doon sa high school na itinatag ni, if I'm not mistaken, Dr. Pedro Urita. Okay, dito sa Pangasinan.
na ang kanya ay na-mobilize yung mga resources sa isang remote areas para makapagtayo ng high school. Kasi nung mga panahon na yon, mahirap mag-aral kahit sa sekundarya. Bakit? Kasi ang mga school ay sa mga sa mga towns, sa mga cities, o yung mga urbanized areas. Ngayon, dito sa mga baryo o barangay, walang high school. May elementary, ngunit walang high school. Kaya tuloy, halimbawa, ang mga mag-aaral ay gusto nilang mag-aral, ngunit siyempre magastos dahil pupunta pa sila sa bayan. So, hindi na lang sila nakakapag-aral. Kaya, yon itinatag ni ni Dr. Pedro Urita yung model ng barangay high school. Pagkatapos yan ay ginaya just like dito sa amin. So itinatag yung Pilar Barangay High School. Ngayon yung mga yung mga istruktura lang yan, kawayan, nipa o whatever locally available material. Kanyan, nagtulong-tulong yung mga mamamayan, yung mga eskwela, at saka iba para magtayo ng yung mga classroom. Okay, in fact, noong mga panahon na yon, may mga iba yung mga eskwela, may mga kawayan, so nagdadala sila ng kawayan para magamit sa school. Okay, so ganon. In other words, talagang yung secondary school o secondary education during that time ay ng mga teachers, ay mga barangay, yung mga tao sa barangay. Ngayon, saan sila kumukuha ng suporta? So ito yung ginawa nila, nagkakuan sila ng tuition fee. Yung mga mag-aaral nagbabayad ng maliit na tuition fee yan. Pagkatapos yung tuition fee na yan, then yun ang ginagawang sahod o ibinibigay sa mga teachers bilang sahod. Okay. Kaya pag marami yung mga eskwela, so at least lalaki din yung pondo para sa mga teachers. Pag dito sa amin nagsimula ang unang teacher ay iisa lamang. So siya ay ang teacher, siya ang janitor, siya ang principal, school head, siya lahat-lahat. Okay. So yan. So hindi naman so in other words, hindi naman masyadong stricto. But then kung titignan ko, talaga maganda rin yung yung mga educational output, kasi yung mga nakapag-aral, may naging accountant, may naging lawyer, may naging engineer, and so on, ano? Okay. So ganun yan. In fact, matatandaan ko kung minsan ang itong mga kapatid ko na teachers ay pumupunta sila sa malapit na barangay para mag-convince sa mga estudyante o young people na mag-aral. So sumasama ako, kaya alam ko yung nangyayari. Okay? Ngayon, noong panahon ni Kore, ito, yung mga barangay high school o barrio high school na yan ay ginawang national high school. So in other words, ang naging sila ibinigyan ng pondo. So instead na ang mga teachers ay kumukuha ng pondo sa tuition pay, so nawala inalis yung tuition pay dahil ang nagbibigay ng sahod na sa mga teachers ay ang government. So yan, kaya ang tawag dito sa amin ay 189 High School. Then siyempre nagtayo din sila ng standard classroom o may administrative building and so on. Although hindi marami, kulang pa, but then
nagkaroon ng mga standard na kwan na yan. Okay, pagkatapos mayroon ding mga ibinibigay na books, mga upuan, and so on from the government. Ngunit nung barangay school, so wala pa. Bali, self-sufficient yung school. Kaya sa nakikita ko, talagang marami yung malaking legacy yan ni President Cory. Yan din ang time na pumasok ako sa isang barangay, sa isang national high school. So, yung sahod namin ay galing na sa government. Okay, so ganun yung nangyari. Kaya kung tignan natin yung contributions o legacy ni President Cory, so yan yan yung national high school na yan na usually sa mga remote areas. Okay? Ngunit nakakalungkot kong minsan parang wala nang, hindi na nila ito alam, lalong-lalo na yung mga present. Halimbawa, yung mga present teacher, kasi young people sila, hindi nila napagdaanan yung mga pangyayari noon. So, wala na Kaya for me, we have to give credit sa mga tao na deserve nila yung credit. Okay. Ngayon, itong naman niya, yung anak niya na si Noynoy Aquino, ngayon, kung titignan din natin, real talk ito, maraming mga naipatayo na school building, lalong-lalo na sa secondary, noong kanyang kapanahunan. Bakit kamo? Kasi ito yung time na itinatag yung K-12. So, may karagdagang grade 11 at grade 12 sa secondary. Pagkatapos sa elementary, naidagdag yung kinder. Okay? So, sa high school, talagang nagtayo sila ng senior high school building. Usually, ang mga building na ito ay may second floor, at hanggang may 5th floor, may 4th floor. At saka iba pa, malalaking mga buildings ito. Kaya pag pinag-uusapan yung taon na maraming mga school classroom, school building na ipatayo, that was the time of President Noynoy. Kasi siyempre dapat may mga senior high school building. Pagkatapos, siyempre itong mga ito sa senior high school, may mga may mga courses na offered, like for example sa electricity. So dapat nagbigay sila ng mga materials na kailangan sa course na yan. Sabihin na natin na kulang, but then at least nagbigay sila. Pagkatapos sa yung computer system, nakalimutan ko na yon. Siyempre dapat ang government ay nagbigay ng mga computer para magamit ng mga estudyante. So talagang maganda yung nangyari, kasi dati halimbawa ilan lang yung computer na ginagamit sa office, but comes K-12, yung mga estudyante talaga sa senior high school ay tinuturuan silang how to operate yung mga na ito. Tapos ano yung isang, hindi ko rin natatanda, may food and nutrition yata. Okay, cookery. So yan, nagbibigay ang government ng mga kailangan para sa course na yan. So in other words, that is a big deal sa ating educational system. Sabihin na lang natin na hindi nga perfect, but then malaking breakthrough yon para maging modernize ang ating
education. So maraming kisyo-kisyo dyan na ganito, nagnakaw si ganito. But then pag tutukan natin yung nagawa, hindi, ulitin ko, hindi tayo maka Aquino, maka Marcos, maka liberal o whatever. But then sa pag-construct ng school building, talagang nangunguna si President Cory at saka President Aquino. Noynoy Aquino, i-kwan natin, i-research natin. Okay? Wala tayong binibigay na masamang tinapay sa iba dyan. But ang sinasabi natin, yung nakita natin noon, nang tayo ay teacher, nang tayo ay school head. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga